Okay, alam niyo bang palaging problema ni Juan Dilasag dito sa amin ay brown out. Walang schedule na brown out. Kaya ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng frame para ilagay natin itong off-grid inverter. Okay, susubukan natin kung maganda ba ang off-grid inverter. Lagyan natin ng kahoy na ganito. Tapos, ang iba pang gagamitin natin ay ito. Circular saw na pangkahoy ni Predator. Yan o, 1,500 watts. Nasa description box din lang. Tapos yung welding machine na 3-in-1. Si Predator, Alientek, MiG 300. So, ang isang problema lang kasi kung gagamit tayo ng ganitong klaseng grinder sa pangkat. Okay lang siya sa mga round bar, mga square bar. Pero pag nag-cut tayo ng mga tubular, lalo yung malalaki, time consuming kasi 4 na beses mo siyang guguhita. At ang isang problema pa, kung naka 45 degrees yung cutting natin, dun mas matagal na naman. Tapos kung minsan paling-paling lalo na sa mga tubo. So, yun ang hassle ko minsan. Mabuti na lang, meron palang metal cut-off. Si Predator. Eto guys, si Predator. Morrison Predator MC2200X Alien Slasher. Ayan, pang metal cut-off. Kung meron siyang circular saw para sa kahoy, meron din siyang metal cut-off. Yan o. For additional information, bago natin siya bubuksan, ito guys ay yung kanyang motor ay 2,200 watts, 3,800 RPM, 220 volt, 60 Hz. Yung size ng kanyang blade ay 355mm. Metal cut-off machine. So yan siya. Made from USA. Yan o. Morrison Tools Incorporated. First time ko magkaroon ng metal cut-off. At ang kinakatamad ko talaga, yung gumuhit ng 3 guhit sa 4 na guhit pala sa mga tubular. Lalo kung malaki, 4 na beses mo siyang paikutin. Tapos sa mga tubo, always nagkakaproblema sa tagpuan sa kanyang ending. Paleng. Boom. Eto siya guys, oh, malaki. Yung ano, metal cut-off. Wow. Eto guys, kumpleto siya. Okay, pagkabili mo sa kanya, wala ka ng problema kasi meron siyang kasamang blade. Yan o. Mabigat siya. Meron siyang manual. Tapos yung hexagonal wrench. Pwede nating i-lock para hindi gumagalaw-galaw yung bakal. Tapos dito pwede natin siyang i-adjust sa angle. 45 degrees. Pwede siyang baliktaran na ganon. Yan. Tapos sa gitna. 90 degrees. Yung base niya made of metal. Tapos dito, yan o, made of aluminum. Hanggang dito sa kanyang gear, aluminum. Balang plastic lang dito yung kanyang handle. Itong disc guard niya, made of steel. Kaya ko po iniisa-isa lahat, kahit kaliit-liit ang detail niya, para kompleto yung information na makukuha nyo kay Juan Dilasag. Eto, meron siyang rubber damper or footing. Para pag umaandar siya, hindi siya lumalagotok sa simento. Yan. Tapos, dito sa kabila, nandito yung kanyang motor. Tapos, yung lalagyan ng kanyang carbon brush. Yan, medyo marumi na kasi ginamit ko kanina. Tinesting ko siya para mapabiliarize. Tapos, dito, meron siyang switch na meron siyang lock. Okay, tapos pag i-release, ganun lang. Mahaba guys, o maluwang yung kanyang hawakan. Tapos meron siyang kadena dito. Eto, para pwede nating i-adjust. Eto, in-adjust ko sa pinakataas. Yan o. I-try nating panda rin. Para siyang maglalanding na ano, alien spaceship. Okay, so para sa mga interested na bumili ng ganitong metal cut-off ni Predator, ang price po nito sa Lazada at Shopee, mga guys, nasa 3,249 pesos. Nasa description box lahat po yung mga product na to. Okay, tara, gawa na tayo.
So, natapos din yung ating DIY na paglalagyan ng off-grid inverter. Hybrid inverter pala. So, kahoy ang nilagay ko para mas madaling maglagay ng may screw. Pag semento, butas tayo ng butas, mahirap. Ito, papalitan lang natin kung sakaling pangit na siya. Ito yung temporary na wiring. Pansamantala, maglalagay pa ako, magdadagdag pa dyan para sa mga ilaw dito. Dito, lalagyan ng mga battery tapos yung mga power station pag i-charge siya gamit ang solar. Bale, ang kulang pa talaga ay yung solar panel. To follow na lang siya. Ayan. Hindi ito yung gagamitin nating hybrid inverter, iba. Nilagay lang natin kasi hindi sa atin yan. Hindi sa akin. Okay. Ayos. Abangan nyo na lang next time yung ating ilalagay na off-grid inverter or hybrid inverter. Okay, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, isa-set na natin yon.